أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtihal anharu wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru matwalahum. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan, si Allah ang magpapapasok sa mga yaong naniniwala at gumawa ng mga mabuti sa mga halaman ng merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim nito, at yaong mga tumakwil at nagpakasaya ay kakain kagaya sa kumakain ng mga nakapastol na hayop, at ang impyerno naman ang kanilang tirahan. Mga kapatid sa pananampalataya, na dito makita natin na pinabatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao na nagtakwil, nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pinabatid kung ano ang kanilang patutunguhan. At ganoon naman ang mga nanampalataya na gumawa ng kabutihan, sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na makita natin na kung saan na ang buhay natin dito sa mundo, na kung saan na tayo ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan tayo dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah ay para dakilain ang dakilang tagapaglikha. Inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dakilain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, iyong luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon na ang kataas-taasan, ang yaong lumikha at saka humubog, at yaong nagtalaga at saka gumagbay, at yaong nagpalabas ng mga pastulan at saka ganiwa itong maitim na dayami. Mga kapatid sa pananampalataya, na ang pagruko, pagsujud, ito'y pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dakilain ang kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na inulat ni Uqba bin Amr radiyallahu anhu, lamma nadalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum, falamma nadalat sabbih isma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Na ito makita natin mga kapatid sa pananampalataya, na inulat ni Uqba bin Amr radiyallahu anhu nang bumaba ang ayah na kung saan kaya walhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon at na ang dakila. Sinabi ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin ninyo iyan sa inyong mga ruko, bigkasin sa inyong mga ruko. At sa kanang bumaba ang luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon, na sabbih isma rabbikal a'la, na luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan. Sinabi ng sugo ng Allah, gawin ninyo yan sa inyong mga sujud, na ibig sabihin na kung tayo ay nasa sujud ay sambitin natin ang aya na ito. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang mahina ni Albani. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, isa sa pinakamahalagang aral ng ating relihiyong Islam, na dito makita natin na pagpapahalaga sa ating relihiyong Islam, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng propeta na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala Allah azza wa jal, al-kibriya'u ridai wal adama izari, faman naza anni wahidan minhuma kadabtuhu pinnar, rawahu Abu Dawud.
sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah, ang makapangyarihan at maluwalhati, ang pagmamalaki ay aking pananamit sa pantaas at ang kadakilaan ay aking pananamit sa pambaba. Kaya ang sino mang nakipagtalo para sa akin sa isa sa dalawang ito ay ihahagis ko siya sa impyerno, sinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dito mga kapatid, sa panampalataya na pagmamalaki ay walang puwang sa ating relihiyong Islam, na hindi ito pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalataya, ang kataas-taasan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang ating dadakilain, siya ang ating luluwalhatiin at wala nang iba pa. Kaya ganun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinakita sa iyo na ang mga nilikha para dakilain ang Allah. So makita natin mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapatunay sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah sa banal na Quran, sanurikum ayatina fil afkin wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sinabi ng Allah, ipapakita namin ang aming mga palatandaan sa mga abot tanaw at sa kanilang mga sarili hanggang sa maging malinaw para sa kanila na ito ay talagang totoo, hindi pa ba sapat ng iyong Panginoon nga ang sadyang saksi sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, tunay kilala mo ang iyong Panginoon, ngunit iba naman ang dinadakila mo at sinasamba mo, iba ang iyong pinagkakabalahanan, iba ang pinagtutuunan mo ng oras. Kaya mga kapatid, kaya mawalan ng silbi ang tunay na diwa ng pagkalikha sa mga bagay-bagay. Kaya dito, dakilain natin ang Allah, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo dadakilain ang Allah sa patnubay na ipinababa, ay mananagot ka lamang. Kaya sinabi ng Allah sa Quran, alladhina ja'alul Qur'ana idina pawarabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah sa Quran, mga yaong gumawa sa Quran na bahabahagi, kaya sumpa man sa iyong Panginoon, talagang tatanungin nga namin sila ng sama-sama hingil sa dati nilang ginawa. Kaya dito mga kapatid, sa panampalataya na walang makakaligtas sa katanungan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong pinagkabalahanan, kung bakit tayo sumuway sa Allah. Kaya magbalik loob tayo sa Allah. Pagdakila kay Allah ay tauhid sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkukulang sa kanyang karapatan. Mga kapatid, sa panampalataya, pagkukulang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin naisasagawa, na hindi natin nasusunod. Kaya pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, alamin ang karapatan ng Allah para siya ay pasalamatan. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara." Sinabi ng Allah sa Quran, kaya aking sinabi, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Tunay na siya ay naging palapatawad, nagpapadala siya sa inyo sa langit ng masaganang ulan at dumadagdag sa inyo ng mga yaman at mga anak at gumagawa para sa inyo ng mga halamanan at gumagawa para sa inyo ng mga ilog. Kaya bakit pa kayo hindi humahangad para kay Allah ng karangalan at sadyang nilikha niya kayo bilang mga payugto-yugto. Kaya mga kapatid, kung gusto mo malaman ang pinakatumpak na pagpapatupad sa karapatan ng Allah, ay pag-aralan mo ang kanyang salita mismo mula sa Quran. Pag-alam sa salita ng Allah, patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya pag nalaman natin, naintindihan natin, na pag-aralan natin ang salita ng Allah, ay lalo tayong magpapakupkup sa Allah, lalo nating dadakilain ang Allah ayon sa katuruan. Sinabi ng Allah sa Quran, "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq
Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sinabi ng Allah, katotohanan, kami ang nagpababa sa iyo ng aklat ng may katotohanan, kaya't sambahin mo si Allah ng taos puso na para sa kanya ang relihiyon. Kaya dito mga kapatid, pagdakila sa Allah ng wagas na walang halong pagtatambal, walang halong pagkukunwari, hindi tulad sa haka-haka ng mga pagano sa pagdakila sa Diyos. Tayo ay merong Quran, merong hadith na kung saan panuntunan bilang pagdakila sa Allah, panuntunan na tama na gabay sa atin na masamba natin ng wagas na ayon sa sunnah, sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na masamba natin ng tapat ang Allah, masamba natin ng tama. Hindi katulad ng mga walang pananampalataya na ang kanilang gawain ay puro haka-haka lamang ang pagdakila nila sa Diyos. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, ala lillahi dinu khalisu walladina takadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna illa Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sinabi ng Allah, hindi baga para kay Allah ang wagas na relihiyon at mga yaong itinuring bukod pa sa Kanya ang mga tagapagtangkilik, hindi namin sila sinasamba kundi para ilapit nila kami ng katayuan sa Allah. Katotohanan ng Allah ang maghahatol sa kanilang pagitan tungkol sa anumang pinagsasalungatan nila doon. Katiyakan si Allah ay hindi maggagabay sa sinumang mapagsinungaling na palatakwil. Mga kapatid sa panampalataya, kahit mga engkanto, alam nila kung paano dakilain ang Allah. Kaya dito makita natin na ang pagkalikha sa atin ng Allah, na hindi lang tayo ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na para dumakila sa Kanya. Madami ang mga nilikha ng Allah mula sa kalangitan at kalupaan, at sa pagitan nito ay nagpupuri at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin, sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bi walan nusrika bi rabbina ahada. Sinabi ng Allah, sabihin mo, ipinahayag sa akin na merong pangkat na makikinig mula sa mga engkanto, at saka kanilang sinabi, narinig namin ang Quran na kamangha-mangha, pumapatnubay tungo sa katwiran, kaya naniniwala kami rito at hindi na kami tatambal sa aming Panginoon sa kanino man. Kaya mga kapatid, pinakamalaking patnubay na nalaman ng tao ay ang pagsamba kay Allah na nag-iisa, at malaman rin ang kanyang mga katangian para hindi magaya sa mga mapagtakwil at mapagtambal. Tunay na pagdakila sa Diyos ay hindi hahantong sa pagtatambal. Sinabi ng Allah sa Quran, وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَحْرَ فَأْتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ إِلَٰهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Sinabi ng Allah sa Quran, at pinalagpas namin ang mga angkan ni Israel sa dagat, at saka dumating sila sa isang pamayanang nananatili sa mga rebulto na para sa kanila. Kaya sinabi nila, O Musa, gawan mo rin kami ng Diyos kagaya sa kanila ng mga Diyos. Kanyang sinabi, tunay na kayo ay mga taong nagpapakamangmang. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, gabay ng Allah, panghawakan natin na kung saan kaagapay natin na tumatahak sa mundong ibabaw tungo sa kaluguran ng Allah. Ang kamangmangan ay ang pinakamatinding sanhi ng kawalan ng pagdakila sa Allah. Kamangmangan, sanhi kung bakit sumusuway sa Allah. Kamangmangan kung bakit nagkakasala ang tao. Kamangmangan, bakit hindi dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bunga ng kamangmangan na inulat ni Abu Wahid radhiyallahu anhu, lumabas kami kasama ang mensahero ng Allah sa Hunain habang bago pa kami sa Islam.
At meron dong puno ng sidir na pinapanatilian ng mga pagano na sinasabitan nila ito ng mga sandata na tinawag na Dato Anwat. Kaya nang dumaan kami sa mayabong na maberding sidir, kami ay nagsabi, O mensahero ni Allah, gawan mo rin kami ng Dato Anwat. Sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpaman sa mga yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, katulad rin sa sinabi ng pamayanan ni Musa, gawan mo rin kami ng Diyos, kagaya sa ginawa ng merong mga Diyos. Kanyang sinabi, tunay na kayo ay mga taong nagpapakamangmang, katotohanan ito ay mga kapamaraanan. Talagang susundin nyo ang mga kaparaanan ng sino man naging bago pa sa inyo. Sa bawat kaparaanan isinalaysay ni Ahmad. Kaya dito mga kapatid, sa panampalataya na huwag tayong basta susunod-sunod lamang o gagaya sa mga ating nakikita. Andyan ang ating relihiyong Islam, ang banal na Quran, ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ganap na ang ating relihiyong Islam, na hindi na natin ito pwedeng dagdagan o hindi na natin ito pwedeng kulangan, sapagkat kumpleto na, ganap na ang ating relihiyon. Ang iba ay nahigitan sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos. Kaya gumawa sila ng pagsuway dahilan kung bakit sila naligaw. Sinabi nga ng Allah, law aradallahu ay yattakida waladan astafa mimma yakluku may yasha subhanahu wallahu wahidul qahhar. Sinabi ng Allah, kung gustuhin lamang ng Allah na kukuha ng anak, talagang pumili na siya mula sa lilikhain ayon sa kanyang nanaisin, kaluwalhatian sa kanya. Siya ang Allah na nag-isa, ang manlulupig. Kaya mga kapatid sa panampalataya, papaano mo madadakila ang Diyos kung puno naman ng mga rebulto ang bahay, simbahan, altar at iba pang sagradong mga lugar. Kaya dito mga kapatid, ito'y pinagbawal sa ating relihiyong Islam. Ito'y napakalaking kasalanan. Kaya magigiba lamang ang mundo kung ito ang dinadakila mong Diyos. Kaya yun mga kapatid, wakalu takadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idha takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takirlul jibal hada an da'aw lil rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani ay yattakida walada. Sinabi ng Allah sa Quran, at sa kanilang sinabi, kumuha ang mahabaging Allah ng anak, sadyang nagdala nga kayo ng napakapangahas na bagay, halos ikawasak na ng mga langit at ikabitak ng lupa at maguguho ang mga bundok, sanhi ng kanilang paratang para sa mahabagin na merong anak at hindi nababagay para sa mahabagin na kukuha ng isang anak. Kaya dito mga kapatid, sa panampalataya, ang Allah ay walang kapantay, walang katulad na hindi siya mahihigitan. Kaya pahalagahan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, wa ma qadarallahu haqqa qadrih id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi tad'alunahu karatisa tabdunaha wa taqtuna kathiran wa alimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu thumma darhum fi qawdihim yal'abun. Sinabi ng Allah, at hindi nila pinahalagan ang Allah ng totoong pagpapahalaga. Hindi nila pinahalagan si Allah ng totoong pagpapahalaga, na ang nang kanilang sinabi, walang ipinababa si Allah na sangkatauhan na anuman. Sabihin mo, sino ang nagpababa ng kasulatan na dinala ni Musa bilang ilaw at gabay para sa mga tao. Ginawa ninyo itong mga pahina para sa inyong isinawalat ang mga ito, at itinago naman ninyo ng marami, at tinuroan kayo sa anumang hindi ninyo nalalaman kayo at ang inyong mga ninuno. Sabihin mo, ang Allah pagkatapos ay iwanan mo sila sa kanilang talakayan habang sila'y naglalaro. Pagpapahalaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dito makita natin ang kahalagan ng pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Kanya na nag-iisa. Kaya mga kapatid, pahalagahan ang Allah dahil siya ang dakila na nag-iisa at walang katulad. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, wa ma qadarallahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma
yusrikun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at hindi na pinahalagan ang Allah ng totoong pagpapahalaga habang ang lahat ng lupa ay kanyang hawak sa araw ng pagkabangon at ang mga kalangitan ay titiklupin ng kanyang kanang kamay, kaluwalhatian sa kanya at kataas-taasan laban sa anumang mga itinatambal. Kaya mga kapatid, sa panampalataya, sambahin natin ng wagas ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalataya ay isa sa kadahilanan kung bakit tayo kalugdan ng Allah dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, pagdakila sa Diyos na nag-isa at hindi natin itambal sa pagsamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.